Yo guys, so today pala guys ay gagawa tayo ng video regarding sa paano ako nagsiset ng nag-a-angle ng brakes kung wala kayong yung nabibiling yung jig na pwedeng i-angle yung brakes nyo doon, or wala kayong mga gamit na mga heavy duty na mag-a-angle sa brakes nyo. So, pero kailangan nyo talaga guys, pinakakailangan nyo guys ay kailangan nyo ng checker. Kailangan nyo ng banks na checker. Yun ang pinaka-importante dito sa sa ginagawa ko. Bale, eto guys, eto na paraan. Ito yung ginagawa ko palagi dati pa nung wala talaga akong well, even naman ngayon, hanggang ngayon, pag yung nagsiset ako ng brakes sa iba kong sa iba kong brakes, ito ginagamit ko. And then syempre pangliha, sandpaper. So you need this one, sandpaper and banks. Wag yung slope guys. So wag yung slope. I-explain ko kung bakit. So ganito, ang kailangan lang natin guys sa sa pagliliha ng brakes using the bank checker ay guys, dapat yung brakes mo pag naliha mo, dapat yung sumasayad siya, konting sayad lang sa banks na ganito, na may liha. Kasi kung tatanggalin mo tong liha guys, ibig sabihin hindi na siya sasayad doon sa banks. Pero hindi ko sinabi guys na yung sasayad, yung yung parang dadampi lang yung brakes mo sa may dadampi lang yung brakes mo sa may bank checker na may sandpaper. Okay? So ibig sabihin nun, pag nakaganon na yung brakes mo, pag tatanggalin na tong liha na to, sandpaper na to, ibig sabihin hindi siya dadampi, wala siyang delay sa banks. Kasi yun ang pinaka-importante natin. Kung gagawa tayo ng brakes, dapat wala siyang delay sa banks. Okay? Okay, so at the same time guys, pag sa kunyari open class or ibang auto or but anyway, open class na lang yung gagamitin natin sa isa. Then sa isa is CFM. Okay? For the CFM naman guys, aside dito, kailangan nyo yung ganito. Yung parang pang sanding din siya na tools, yung ganito. Kasi kailangan natin to pang shape ng dun sa, kasi hindi nga siya pantay, 'di ba? Yung yung mount plates na to. So kailangan natin to isa-sand dito. Gagamitan nito para humulma, okay? So umpisahan na lang natin muna for the CFM, since I'm pretty sure madaming sa inyo nagsi-CFM for BMAX. Okay, so ang ginagawa ko ay move ko lang to guys. So, ganito lang ako guys. Mo lang. Isang stroke lang. So, pag ganun. Isang stroke lang. Pababa lang. Ganun lang ako sa Yan. Gaganon mo lang. By the way pala guys, yung gamit ko na sandpaper is 60 or 80 na grit. For the reason is siya. Mas mabilis kasi siyang makapag sand. So, ganyan ko lang guys. Dahan until pag kumapit na. So, dinidiinan ko na paunti-unti. Okay. So, may kagad. Napapansin nyo. Yan, makikita ba? Yan, may kagad, diba? But anyway, continue ko lang guys until matapos. Yun. Okay, so eto guys, so ito yung so pagkatapos na check ko, na siya. So ngayon, ang gagawin ko naman, eto na. So huhulmahin ko na nga siya. Ito yung manghuhulma guys. Syempre. Ito siya. Para at least, pag kinat nyo ng
Yan, huhulma yan guys. Yan sa ano. So, tinitrim ko din guys yung ano, yung sa pinaka-top dito. Para at least yung, depende kasi sa paglagay nyo ng brakes kung ano. Sa sponge I mean. Okay? So now, yan na muna. Cut mo na ng ano, yung excess. Or kung meron kayo nung ano, nung tulad nito, saan ba yan? Saan ba yun? Eto, meron kayong ganito. Pwede naman. Gaganyan nyo siya. Pero, for this video na lang purposes, madaliin natin. By the way guys, yung ano pala guys, yung brakes na nilagay ko dito, naka double sided tape to, hindi to naka ano guys, hindi to naka glue. Ang ginamit ko dyan guys is eto. Ito na double-sided tape, yung Sikisoy. So, dalawa to guys. Ito yung isa, yung medyo makapal. Makapal siya. Yan, makapal. Tapos ito namang isa. Ito yung ginagamit kong pang brake sa CFM. For the reason is, saktong-sakto lang yung ano dito. Yung size niya. Yan yung ginagamit kong tape. Double-sided tape. Pasensya na guys, medyo hindi pa tulog yung ano ko. Hindi pa tulog yung anak ko. Okay. So, lapit na konti na. Konting ano na lang to. Yan. Yan. Okay. No lang to guys Okay. So, ngayon, pakita ko sa inyo guys. Check ko lang guys, double check ko lang. Ayun. Ipakita ko sa inyo. Yan. Kita ba? Wait lang. Ganyan. Yan. Yan. Walang delay dyan guys. Ano nangyayari? Pero, parang nakadampi siya sa sandpaper. Yan, nakadampi siya. So, yan ang ano ko, yan ang result na gusto kong kunin sa ano, kahit naman baliktarin pa. Kahit pa baliktarin. Saan ba? Yan, hindi nagfo-focus yan. Dumadampi lang yan. Ngayon, kung dito guys sa dulo, walang ano yan, walang sandpaper dulo. Pag sine-check ko, ayan, makikita nyo, sobrang ano yan. Wait lang. Yan, tingnan nyo. 'Di ba? So, 'di ba? 'Di ba? Hindi siya nagkakaroon ng delay. So, yan na result guys ang anuhin nyo, targetin nyo sa ano sa paggagamit kayo ng banks na ito. So far guys, sobrang effective niya. At saka nagagamit ko talaga. Dati nung wala pa akong, meron kasi dati ano guys meron akong nabili sa ano sa TU. Ito yung nabili ko sa TU na ano. Wait lang, kunin ko lang. Ito yung na-jig na nabili ko sa kanila. Sobrang effective niya. May, ano na kasi, less hassle na ba? Yan, eto. Kasi may ano, degrees na siya. Something ano. Pero, pag mas mahaba yung oras ko, hindi ako gumagamit na ito. Ito ang ginagamit ko yung ganitong process. Kasi, na ano ko na, medyo ano ko na kasi guys, alam ko kasi yung, ang tawag na ito. Alam ko yung parang, ano niya, result niya sa ano, lapat niya sa racetrack. So, yun ang ano ko. Yun ang ginagawa ko kung bakit mas prefer ko yung eto. Okay, so tapos na tayo dito guys sa ano sa CFM. Kung titingnan niyo naman ang ano, titingnan niyo.
Sobrang, ano, diba? Ayan. Wait lang. Ano ba? Hindi kasi siya na-focus eh. Basta, yan. Anyway, proceed tayo sa ano guys. Proceed tayo dito sa mga ano, sa open class. Or sa mga kahit BMAX pa rin tapos ano lang, flatted siya. Yung surface. Ganun pa rin ginagawa ko. So, dahan lang na stroke. Yan lang. Yan. Yan ang ginagawa ko. Also pala guys, be aware ha, na huwag niyong pigilan yung gulong niyo pag naggaganito kayo. Hayaan niyo lang siyang hayaan niyo lang yung gulong niyo na mag-roll. Okay, so ganun lang na stroke. Okay. Diinan na natin kasi umano na siya. Kumapit na siya, so didiinan ko na. Okay, so ito na. Ayun. Okay, so ito na na-result ang gusto ko sa ano. So, lang guys ha. Ano ko lang guys. Pakita ko lang sa inyo. So, kung napapansin nyo, yan. So, kung napapansin nyo, medyo hindi kasi masyadong kita eh. Sa camera. Yan. Dumadampi siya sa tawag nito, dumadampi siya sa sandpaper. Kaso so smooth siya, sobrang smooth. Ngayon, dito kung napapansin nyo, parang dumadampi, 'di ba? Pero hindi yan, guys. Ano yan? Walang friction na nangyayari sa ano. Walang friction na nangyayari diyan sa ano. Walang friction na ano, dumadampi lang siya dito sa ano. Dito sa sandpaper, yung pinakalikuran, pero wala siyang friction or anything. So, yun guys, yun yung ano, regarding dito sa brakes. Okay guys, so tapos na yung regarding sa ano, sa brakes. Nakuha na natin yung angle na gusto natin sa brakes at saka sa trim na ano, na result. So now, alam ko guys, may question kayo. Probably ang question nyo is papaano if ibang banks ang nasa layout, iba yung nakalagay na banks, hindi 20 degrees, hindi yung mga usual na 20 degrees na banks. So pag ganun guys, ang ginagawa ko is ina-adjust ko yung, syempre a-adjust mo yung rear doon kasi kadalasan yung pinaka-importanting i-adjust nyo sa mga ganun is yung rear na part. So, sa harap naman, either iti-tape nyo yun paunti-unti or iusog nyo yung brakes. I mean, eto, I'm pretty sure sa CFM din nyo na ito mausog, so iti-tape nyo na, diba? Yung pinaka-front, yung pinaka-front dito. So, mag-a-adjust sa pag-tape ng brakes sa front, sa CFM. Now naman guys, dito, same thing pa rin ang ginagawa ko, pero also, inuusog ko yung placement ng brakes pag open class. So yun ang ginagawa ko. Siyempre nag-a-adjust ako sa likod nun guys. Ina-adjust ko yun. So, and then, another question guys, paano pag, tawag na ito, hindi, iba din yung kunyari 5 lanes, iba din yung slope na nakalagay. Kunyari mga special slope, like for example mga XL, mga ganon na slope. So pag ganon guys, I'm going to suggest talaga na bumili talaga kayo ng checker for that particular na slope. For the reason, mas accurate kasi talaga siya kung ganon. At the same time, yung ano kasi, yes, pwede nyong gamitin pa rin yung sa banks, pero at the same time dapat merong either front or rear nyo, depende kung ano yung layout na nakalagay na may XL kayo, kasi mag-ano yun guys, nakadepende yan sa, for example,
yung first entry papunta dun sa XL na slope and the same time yung exit niya. So kailangan yung exit niya, syempre naka-design yun for yun. Eto effective yung tawag na ito. Eto yung ginagamit natin na brakes. Ngayon, depende na sa inyo kung saan nyo ipupwesto yung brakes nyo for the particular nung special slope like XL. Pero ang madalas na ginagawa ko dun sa base experience ko sa Japan Cup ay inuuna ko talaga yung sa rear dun sa mga XL na slope. Dun ko inuuna bago ko unahin yung front. Pero yun nga, you might as well check talaga kung ano yung sa layout nyo para mag-coincide siya dun sa pag-set nyo ng brakes. So I think yun lang guys regarding dun sa natin. Yung paano ako naggawa ng brakes. Eto guys, sa akin lang to na hindi ko to actually dito na ituro sa akin ng mga kahit sa yung mga naging kaibigan ko dati or wala, eto lang bali na ko lang na natutunan ko lang sa sarili ko kasi there was a time kasi context lang, there was a time kasi na habang nagre-race ako parang ko lang na-try ko lang maglagay ng sandpaper sa banks. Tapos habang nagliliha ako, yung result ng brakes na ginamit ko, hindi ko na pinalitan. Yun napansin ko bakit sobrang ganda ng result ng braking. Kaya doon ko siya na realize na tama nga pala dapat syempre banks yung hindi mo papasayarin So dapat doon ko i-adjust yung brakes talaga. Dapat minimal lang yung tawag nito, yung spacing ng brakes mo at saka sa banks na checker. Anyway guys, so yun lang regarding dito sa paggawa ng brakes at saka pag-angle ng brakes. I hope meron kayong meron kayong natutunan at saka I hope ma-apply nyo din sa mga races nyo. So again guys, salamat sa palaging panonood ng video ko and see you again for my next video. Diyan